Yan, praise the Lord. Hallelujah. Anyway, ang wala tayo, yung sound doon sa amplifier. Bakit hindi gumagana yung sound ng amplifier? Yan, para doon sana sa ano. Okay, doon na tayo sa Psalm 106, verse 1. Tagalogin muna natin yung ating Bible. Ayan, ginagaan pa tayo ng settings. Doon tayo hanggang 12. Ayan, parang yun siya. Okay na po, nandun na tayo. Hallelujah. Tayo ay tumayo para sa pagbasa ng awit 106. Psalm 106, 1 to 12. Purihin niyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Kanya dahil siya'y mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Walang makapagsasabi at makapagpupuri ng lubos sa makapangyarihang gawa ng Panginoon. Mapalad ang taong gumagawa ng tama at matuwid sa lahat ng panahon. Panginoon, alalahanin niyo ako kapag tinulungan niyo na ang inyong mga mamamayan. Iligtas niyo rin ako kapag iniligtas niyo na sila. Upang ako'y maging bahagi rin ng kaunlaran ng inyong bansang hinirang at makadama rin ng kanilang kagalakan at maging kasama nila sa pagpupuri sa inyo. Kami ay nagkasala sa inyo katulad ng aming mga ninuno. Masama ang aming ginawa. Nang sila'y nasa Ehipto, hindi nila pinansin ang kahangang-hangang mga ginawa ninyo. Nilimot nila ang mga kabutihang ipinakita niyo sa kanila. At sila'y naghimagsik sa inyo doon sa dagat na pula. Ngunit, iniligtas niyo pa rin sila upang kayo ay maparangalan at maipakita ang inyong kapangyarihan. Inutusan ng Panginoon ang dagat na pula na matuyo, at ito'y natuyo. Pinangunahan niya ang kanyang mga mamamayan na makatawid na parang lumalakad lamang sa disyerto. Iniligtas niya sila sa kanilang mga kaaway. Tinabunan niya ang tubig ang kanilang mga kaaway at walang sinumang nakaligtas sa kanila. Panguli, kaya naniwala sila sa kanyang mga pangako at tumawid sila ng mga papuri sa kanya. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nga po tayo ay narito upang magpuri. Bagamat hindi na natin magawa yun ng no? Ng merong naglilid. Tayo makinig muna ng isang awit at makisamba na rin tayo sa awit na ito na ating mapakinggan. Nasarado pala yung ating YouTube. Okay? Ah, problema pala, ang sound dito lumalabas din. Hindi doon. Ha? Dapat i-settings yung sound. Naka-group eh. Hallelujah, Jesus Corinta.
ay tapat. So, dito ko na ilagay yung sa dapat pagkain sa dapat ito. Ano? Paano ba ito? Wala natin. Bawat tila, bawat puso, purihin ka, magkailanman. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, ito ang pagsamba. Hallelujah, ito purihin ka. Okay, share mo na po Sige, share mo sa Zoom. sa Zoom. Lalabas yun sa ano. For dito. Ikaw na. Ito i-share ko sa ULB. Ikaw ang liwanag sa aking buhay.
Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Lalo sa Zoom, samahan niyo ako sa ating opening prayer. Samahan niyo ito. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kataas-taasan. Maraming salamat sa oras na ito. Pinagtipunin mo kami sa oras na ito upang salita mo isinto sa bawat isa, Panginoon, narito, Panginoon. Maraming salamat din na ang salita mo, Panginoon, ay tumimo sa bawat puso na sa aming mga kapatid. Tulungan po ninyo kami upang lahat ng bagay ay makaayon sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa. Maraming salamat. Nalapit namin sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatid o kaya saan sila naparoon ngayon na ikaw, Panginoon, ang palaging nasa puso nila. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Inukit mo sa bawat isa yung kasi sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ay inuukit mo sa mga puso na hindi na kailangan pang sabihin na sa kanila na. Kaya maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay. Pagpalain mo ang simbahan ito na ikaw, Panginoon, ang una, Panginoon. Hindi sa amin, kundi sa iyo namin idapat ang lahat ng bagay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, upang magtagumpay ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay nito, Panginoon, ay malapit ka ng dumating, mga kapabalagan dumating, kalamidad, Panginoon. Hindi kami natatakot dahil ikaw ang aming Diyos. Nagpuburtik ka ng lahat ng bagay, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng pastor sa oras ito, sa araw na pagsamba, Panginoon. Tulungan mo sila upang ang kanilang mga salita, Panginoon, ay narinig ng mga sumasamba at hindi ito kailan pa man ito napawi, Panginoon. Maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat. Ito ba ang aming may lalapit sa inyo, Panginoon, ang bansa Pilipinas. Maraming ang bansa, Panginoon. Ikaw po ang nakakalam sa lahat ng bagay, kung ano ang dapat gawin. Kung sa amin man wala kami magawa, kundi sa iyo namin ipapadamang lahat ng ito. Sa iyo namin katiwala ito, Panginoon. Ang lupa at langit ay nakikita mo. Ikaw ang pumasid sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya ang lahat nito, Panginoon, wala kami magawa, kundi ipagkatiwala namin sa inyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa oras nito. Salamat, maraming salamat. Ang umagang ito na pinagpala mo, pinaka-espesyal mo. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo. Ikaw ay may taas, ikaw ang papapuriyan, ikaw ang dakilang katastasan, Diyos. Salamat, ikaw ang Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac. Ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. At magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na po ako Sino yan? Sa taas. Teka, lakasan din natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So it's about time to thank the Lord, no? It's about time to share. To share and give God the glory. Amen. Sino unang magpasalamat? At mag-share, o kaya mag-share ng verse. Unahan. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Make it slowly, Bea. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Amen. Praise the Lord. That is very significant. Alam niyo po, kahit sa panahon po ng dalamhati, pwede tayong makarejoice because of God's presence, God's goodness, God's faithfulness in our lives. Amen ba? God is good. So, praise the Lord. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always.
all the time. Praise the Lord. Now let's hear from the sister Eunice. Tama po ako kasi no October 28 po yun, ma'am. Nag-paper trip po ako. Madami po ako nakakuha ng hindi at nakauwi po kami ng state. Kasi ang dami po ng pagpapasikat. Tapos hapon po nagpunta kami sa cemetery, nagpagpapang po kami. Buti na lang po, safe po kami po kasi walang po ako. Na po. Okay, so hindi natin talaga ina-advise yung makiki-trick or treat ang ating mga kabataan, no? Kasi, alam mo naman, ang sinasabi ng ating ano dyan ay it's not a work of it's a work of the other kingdom. Kaya, dapat hindi tayo makiselebrate. Anyway, yan ay ating hindi naman din alam nila yung meaning niya. Hindi rin naman, tayo rin lang naman minsan nagbibigay ng meaning. Kaya na lang kasi ang connotation na ang tao, okay lang na mag-celebrate ng mga makikita ng tungkol sa mga patay-patay, no? Yung mga nakakatakot, yung mga nakakaano. So, that is something yata na nakakapito sa spiritual. Lalo na kung hindi tayo ka-strong. Kasi baka mapaglaruan din kayo ng spirit, ng mga evil spirit. Kasi yun ang ano doon. Yun ang kaya binabawal, no? Mo. Huwag na natin siguro sa susunod, huwag na natin gagawin yung mga kaya nasabi ko kay Aisha, wala akong trick, meron lang trick. Trick or trick. Walang trick, pero may trick. Pero ang trick doon, pagbigay ko sa kanya ng chocolate, pagtingin niya mapait. So, yun ang trick, sabi ko. Kasi, ano siya, dark choco. Ewan ko kung nakain nila. Pero that's important. So, praise the Lord. Anyway, kasi tayo, may mga tradition tayo. At minsan, adapt tayong tradition or practice. Nung araw, wala naman kami, nung bata kami, meron ba tayong trick or treat nung araw? Parang wala naman, ano. Ngayon lang talaga nauso yung mga ganyan. So, nag-evolve kasi yung mga pinagkakatuwaan ng mga kabataan. Pero dapat aware din tayo kung ito mga ay maging healthy, spiritually, or anyway, wala naman belief dyan. Hindi naman natin worship ang patay dyan. At saka, hindi din naman natin sila siniset. Sabi ko, ang celebration ay yung buhay. Nag-celebrate yung buhay, hindi yung patay. Huwag tayo mag-celebrate sa patay. Amen. Praise the Lord. Glory. So, salamat din sa sharing niya. Salamat sa verse. Meron pa magpatotoo? Salamat, Noy? Noy. Yan. Tinutulak ka lagi ni partner Elena. Partner Nonoy. Partner si Brother Nonoy. Si Lolo Nonoy. Ako rin po. Meron kami niya. Sige, ito lang. Ikaw daw mauna. Bugi, ikaw daw mauna. Ako na? Okay. Ako. Ah, Kasi masyadong mahalaga ma-share ko rin ito dahil bilang part ng natutunan ko sa Christian life at learning. Dahil araw ng patay ba ngayon? Hindi nalilito ako sa araw ng patay o araw ng mga santo. All Saints Day, All Souls Day. So November 1. So I will talk about yung mga practices at tradisyon ng Pilipino, yung mga albularyo na may orasyon na Latin-Latin. Kasi ang aming lolo o tatay ng mami ko o mami namin ay albularyo, isa sa pinakasikat dito sa Landless o UBB nung panahon namin noon. So halos lahat kami pag may sakit, doon dinadala ng mami namin. Tatay niya yun eh. So doon siya ang gagamot ng bukol, ng pizza, ng lagnat, ng lahat. Ang maraming tao, halos lahat din sa kanya pumupunta. May kapangyarihan siya. Ayon sa kwento niya, may mga anting-anting siya
at may Latin na maliit na librong itim at memorizein lang yung mga Latin ay meron siyang kapangyarihan. Isa doon ay yung kapangyarihan niya maging invisible. At kwento niya na pag inorasyon niya yan, nawawala siya at hindi siya makikita kahit saan siya pumunta. Minsan nga daw nag-espiya siya sa kanyang asawa, kay nanay. Pero pag napakailaman, mawawala yung bisa nung isang kapangyarihan na yon ng invisibility. Siyempre, nung bata ako, ang hirap paniwala kasi pang TV, pang agimat, pang Ramon Revilla movie, di ba? Pero yun pala, yun na isang pag-trick o panloloko, deception. Si Satan ay magaling sa deception. Palalabasin niya ang masasamang bagay na mabuti. Palalabasin niya yung mga bagay na nakakatakot na normal o okay lang para madaya niya tayo sa kadiliman. Katulad ng, yun nga, spirit of the glass, spirit of the pen, sa panahon ngayon, kung ano-ano spirit. Totoo pala na, ang mga spirito, mga demonyo, mga kapwa ni Satanas ay nandyan lang sa paligid at naghihintay. So maraming sinapian sa mga ganung activity. So, ang albularyo ay masama. Lahat sinabi yan sa Biblia. Ang pagpapahula, mami ko, sobrang hilig magpahula sa Quiapo. So, lahat yun, kapag sinabi na involve ka doon, ikaw at ang mga anak mo at ang mga henerasyon at ang buong pamilya nyo ay babantayan na ni Satanas, parang mamarkahan niya na kanya. Kaya ako dito sa bahay na maraming karanasan, lumutang ang kama ng 3 feet habang nakahiga ako doon. Ang silya at mga sofa doon sa salas ay umikot-ikot habang nanonood, pinapanood namin ni Alex. So may testigo ako, hindi lang ako mag-isa. At ang mga bintana, halos lahat ng paligid ng bahay namin ay puno ng jealousy. Nung panahon na ng bintana ay jealousy. Violently nagsara bukas yun ng napakatagal. Dahil iniiwan lang kami ng yaya namin nila, kinakandado kami at nangangapit bahay siya habang kami ni Alex ay kinukulong doon sa bahay. So nakita ko lahat yun. Sobrang, sabi ko, bakit hindi nababasag yung pagbukas at pagsara? Sobrang lakas. Hindi nababasag yung mga jealousy. So maraming kababalaghan dahil binabantayan na kami ng evil spirit o ni Satanas dahil ang aming lahi ay nagmula nga sa kay Lolo sa pag-aalbularyo at ang ting-anting niya. Nung namatay siya, may kwento-kwento na hinahanapan ni tatay ang tawag namin to kay Lolo, na pag iniluwanan niya yung itim na bato, kailangan may papasahan, pamamanahan. Di rin ako niniwala. Pero si tatay daw mismo ang nagsasabi, sino kaya ang pinakamabait kong apo para pamanahan ko nitong anting-anting. At mismong tita ko, yung anak niya, kapatid ng mami ko, ay hindi rin halos naniwala pero nung mamamatay na lang, naghihingalo, ay kusang lumuwa sa bibig yung itim na bato. Natakot siya, naisip niya totoo pala yun. So nagturuan sila ni buhay pa nun yung isa niyang kapatid, si Tita Henny. Sabi daw niya, sa'yo na lang, nagano, ayoko, ayoko. Dahil alam daw nila na, yun nga, sa demonyo. Kaya ginawa daw nila, inilagay na lang doon sa tabi ng katawan sa bangkay at isinama sa libing. So, wag tayong magbasa tayo tungkol sa mga ganyang bagay, mga okultismo. Diyan nagsisimula ang pagka-possess. Kapag hindi ka Christian o mahinang pananampalataya mo, pwede kang pasukan ng demonyo. Isang positive thinking, isang modern way din ng deception ng kalaban na sa pamagitan lamang ng yung pag-iisip, basta positive, think positive, yaman ako, magkakaroon ng maganda to. Wala ng God sa sarili mong isip, ay makakamit mo yung mga bagay. So pinapaniwala ka ni Satan na you have the power. Pero ang tao lang tayo, wala tayong power. At yung na pwede kang magbasa ng isip ng iba at pwede kang manghula. Kapangyarihan lahat yan ng dilim ni Satan, making you believe, pinaniniwala ka niya na you have the power. At ayan, ang hula at ano pa ba na pwede na anting-anting, agimat, wag nating lapitan ng mga activity ng demonyo. Ang horror movies, ako nahilig ako sa horror movies. Isang paraan niya yan para ma-instill yung takot at fear. Dumating ako sa point na konting anino, konting dilim, konting kaluskos, na-freeze na ako sa sobrang takot. Kaya tinigil ko that time kasi sobrang hilig ko sa horror movies. Pero isa pala yung paraan ni Satan para ka ma-entangle sa kanya. So marami pang iba, kailangan maging aware tayo. So maraming salamat po. Maganda umaga. So, pag nakahiyap, okay na. Okay. Tapos saka nakakakalabas doon, ano? Hello?
Hello? Hello? Parang wala rin. Hello? Check. Walang, hindi nag-green. Pag hindi kasi nag-green, hindi siya pwedeng mag, ah, hello? Microphone. Hello? Hello? Check, check, check. Microphone. Doon na tayo ulit sa microphone. Ito. O, ito. Hello? Mic check. Hello? Hello? Wala pa? Wala pa. Naririnig ko naman dito. Naririnig daw. Bakit? Ah, naririnig ko dyan. Okay na? Naririnig daw doon. Mahina? Mahina. Mga 100%. Okay, so, hello, hello. No, meron pa? Hi? Puri Diyos, salamat po. May lang ito sa akin. Okay. Isa rin itong inano ko sa mga anak dahil sumusunod talaga sila sa mga ritual na nakita ko, Robin, hindi na ako hindi ko na sila pinagkit. Ang sabi ko na, hindi na ako sa'yo, lipas na yan, sabi ko. Kaya puri ng Diyos. Salamat, may memorize lang ako dito sa sinabi. Ng Diyos, awit 12 verse 7, ano mang balita, hindi siya takot. Matatag ang puso, may takot sa Diyos. Ang punati kasi dyan, ano natin sarili natin para hindi na tayo makakapi ng sinuman. Kaya po yung Diyos, naranasan ko rin ito. Dahil hanggang ngayon, kaya itititiwalag ko talaga itong mga ritual na ito. Dati tatanong sa akin kahapon, bakit hindi ako sumusunod sa mga kaya ano ko lang sa kanila na huwag kayong magtiwala sa mga sinaunang mga dahil ang problema kasi naman natin pwede inano na yung mga nila dahil hindi pwede tayong makialam sa kanila yun. Ang importante lang ipakita lang natin sa kanila yung ating ginagawa sa mabuti para sa Diyos. Kaya po rin ng Diyos na nakita natin ang kahapon na dating ikaw. Yan si Pastor, hindi yan naniwala sa atin. Ritual. Sabi ko sa kanila, hallelujah. Uli ng Diyos. Hallelujah. Ano ba nangyari? Meron naman, naririnig ko. Hallelujah. Ito na ang point. Kaya tapos inano talaga nila ako kahapon. Binaypas talaga nila ako kahapon. Dahil sa tungkol sa mga kandila, o ano bang nandun, pinsasayang lang kayo ng panahon. Ay kung na lang nila kayo na sarili nyo sa bahay, no? Siguro, pinipagay ng Diyos, sabi ko sa kanila. Sa mga ginagawa na napapagalang kayo sa sarili nyo. Sana, tuloy ko sa inyong puso, yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi naman sila pumigo, pero talagang dinadaan nila ako. Yung anak ko kung nabisihan, sabi ko, lumaki ka sa simbahan. Parang ano nangyari? Nagpapilit ka pa naman ganun. Sabi ko, tay, wala naman tayo pakialaman. O hindi ako nakialam sa inyo. Pero isa lang sinasabi ko sa inyo, ang Diyos na makapangyarihan sa inyo, ang Espiritu sa iyo, ito lang po ang bala. Ang panalan ko sa kanya, sana magbago sila sa mga bagay na ito na hanggang ngayon, lahat ng bagay ito, hindi pa dumadaan na ako din sa kagabi. Puro may makadela. Sabi ko, kaya din natin, ano ba nangyari doon? Sabi, dapat wala tayong pakialaman. Ay hindi talaga ako nang kailangan sa kanya. Importante, sinin ko sa kanila mabuting balita tungkol kay Kristo sa mga bagay nito. O ayun Diyos, maraming salamat. Sana matututo din tayo sa lahat ng bagay. Amen. Yan ang puso mong salita ngayon, walang pakialaman. Bakit? Ibig sabihin, ayaw na nilang magmalasakit tayo, kaya ayaw na natin silang pakialaman. Kaya pagka makakatwiran tayo, pagka sinabi mo, huwag mo akong pakialaman. Alam mo, nakikialam ako una dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Pangalawa, kung walang pakialaman, o sige, wala tayong pakialaman, pero pag-ihiwalay tayo ng tirahan, kasi walang pakialaman. Kung talagang gusto nila walang pakialaman, di ba?
Ngayon, kung ako may mangyayari sa akin, ibig sabihin, hindi mo ako pakikialaman, di ba? Hindi mo ako pagmamalasakitan kasi hindi mo ako. Alam mo, dapat nagtuturo tayo ng tama sa mga bata. Usok daw yung walang pakialaman. Eh, bakit nakikisukog ka dito kung ayaw mo pakialaman kita? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Tayo ngayon ay magpatuloy sa pag-aaral ng pahayag mula sa ating Diyos. So, nandun pa lang tayo sa things which are. So, yun yung mga things which are, ang mga bagay na meron ngayon. Kung papansinin natin, matagal na panahon pala yung bagay ngayon. Yung 7 iglesia ngayon ay maaaring mga hulugan din ng 7 henerasyon na tig o 1,000. Pagka pala 7 to 70, 700 yun. 700 generation. Ewan ko kung ilang generation yun. No? Pero yung 7 na yun na maaaring 1,000 ay kung iyong isipin ang humanity, no, hindi yung mundo. Yung humanity ay meron na siyang more or less 6,000 years. So, nandun na tayo sa 7, we are along the 7,000 years. So, ibig sabihin, matatapos na yung 1 week. Kasi ang 1 week ay 7 days. And 1 day is 1,000 years unto the Lord. So, pinait ni Lord, more or less, bago dumating si Jesus, pinait niya ang mga tao, ang humanity, at pati na rin ang mga bagay sa ibabaw ng mundo, ay 4,000 years bago dumating si Jesus. Noong dumating sa kalagitnaan, ay, kung di ako nagkamali, ang kalagitnaan, sino ba si David ba? Si David ang kalagitnaan. Mula kay David hanggang kay Jesus, 2,000 years. Mula kay Jesus, sa panahon natin, ilang years na? 2025. So, along the way, ay pagpatungo pa lang tayo sa last 1,000 years. Pero, wala pa dito sa Bible, sa pahayag, ang kapahayagan, ay wala dito, wala pa tayo doon sa paglampas ng ngayon ng generasyon. So, pag-aralan pa natin yung sa ngayon. Kung papansinin nyo sa chapter 4. Sa chapter 4, doon makikita yung susunod na chapter ng mundo na mangyayari. At yan ay yung which things, ano ba? Paano ba pagka-English nun? Sabi, things which will take place. Yung pala. Sorry. Things which will take place. Yung pagaganap pa lang. Future. Yung mula sa chapter 4 hanggang sa 22. So, kung tutusin, wala pa talaga yung tinatawag na Great Tribulation. Nasa church age pa lang tayo. Sa ating pinaniniwalaan na doktrina, yung tinatawag nila, sabi nila, dispensationalist daw tayo. Kasi by dispensation, iba, o by something na pamamahala. Tayo, under the dispensation of the Holy Spirit ngayon. Ang Holy Spirit na mamahala. So, matatapos yun. We look at the history of the world na linear. Kapag ganon. Merong beginning, merong end. Tapos pagkatapos ng end sa mundo, meron lang forever. Yun yung new earth and new heaven, new Jerusalem, new everything. Pero dito, wala pa tayo dun. Magsisimula po yon sa rapture. Yun ang ating doktrina. Bago dumating ang
pagdurule na mamamahala o magpagamit, no, sa ruler of this world na mamamahala siya sa mundo na yun. Pero mag-disguise siya na as the Christ or as the Messiah. Mag-disguise siya. Kaya madaming maniniwala. Pero bago siya mag-reign ng tuluyan, tayo po ay kukunin ni Lord sa air. That will be the rapture of the church. At sasama yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nakadwell, nag-aano siya, naninirahan, nananahan sa mga mananampalataya. Kaya pag inalis tayo, pati ang Holy Spirit ay kasama. Kasi siguro yung parang pakpak natin papunta doon sa kalangitan. Teka lang, medyo mag-adjust na ito lang. Ayan. Okay, so gusto ko sanang i-share paano ba ito? Share muna o tignan ko muna sa akin yun ako. Ito yung, meron tinatawag dito na Larkin. Siguro, yun ano to, diniagram to ng theologian na Larkin. Si Larkin. So, ayan, maganda, no? Ito tayo, dito tayo sa kingdom. Postpone. Hindi pa to yung millennial kingdom. Share natin. Ayan. Okay. So, nandito pa tayo sa, ito yung rapture, nakita niyo yung rapture? Ayan yung rapture ng church. Ibig sabihin, mula dito sa world, kukunin ni Jesus yung church. Ayan. Kasama din yung mga patay na namatay kay Kristo. Mula nung mag-resurrect si Jesus. Kasi nung mag-resurrect si Jesus, lahat ng mga believer niya, sinama niya papuntang heaven. So, nabakante yung paradise. Pero mula noon, nung bawat mamamatay ay nandun lang sa resting place. It is a resting place ng mga soul. Kaya, wala pa ang soul sa langit, pero nasa paradise siya, hindi siya lang sa mainit na lugar, kundi doon lang siya sa resting place. At naghihintay na rapture. Yun yung sinabi sa 1 Corinthians 15, na at the twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet, diba? The dead, they will be changed. Yung mga buhay, mapapalitan ng glorified body. Tapos yung mga patay, magkakaroon din ng glorified body. Mabubuo ulit sila. Meron din pinakita sa, dami kong kinumpile ngayon, madami sa mga compilation ng mga, yung parallel ng Ezekiel ay makikita natin dito sa resurrection. Katulad din daw sa 27 na Ezekiel na mga buto. Sabi ni Man of God, sabi ng Diyos, mag-preach ka diyan para mabuhay. Nung mag-preach siya, naglagutungan yung mga buto, nagsama-sama yung magkakasama, nagkaroon ng muscle, ng tendon, ng kung ano-ano, hanggang skin, flesh, pero wala pang hininga. Later on, hiningihan. Tapos nabuhay. Naging army na Israel. Yun yung counterpart na resurrection or ng rapture. So makita natin, nandito pa tayo, no? Sa body of Christ. Dito. Postponement daw ng kingdom to eh. The Jews scattered. Tapos the nation. Tapos ito yung grave.
way. Tapos dun sa mga buhay, magkasabay. Yung magkasabay na pupunta dito sa air. The king meeting or yung kasalan. Kasalan with Jesus Christ. Yan. Tapos, meron judgment seat. Ang tawag dyan ay dyan ang awarding ceremony ng mga naglingkod sa Diyos. Kung meron tayong crown or meron tayong reward or anything. Tapos, ayan, meeting muna daw to. Tapos, judgment seat kung ano yung mga nagawa natin para kay Jesus, para sa body ni Jesus. At pagkatapos dito ay marriage na of the king. So, dito, pagka natapos dito, bababa ang church. So, kasabay ng nangyayari sa langit, kasabay na nangyayari sa lupa, yan yung tatlong pito ng kingdom of Antichrist. Diyan yung 7 seals, 7 trumpets, tapos 7 bowls ng wrath of God. Kaya matindi pag naiwan. Pero pwede ka pa rin masave. Kasi malalaman mo na totoo pala yung mga pinagsasabi ng mga pangangaral. Totoo pala yung mga pangangaral. Totoo pala yung mga inaano sa atin. Nire-reveal sa atin. Kaya sabi ko, meron ako nabuo na evangelism na 2 salita lang. Pag English, 2 salita lang. No? Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Repent from your sin and believe in the Lord Jesus Christ. Pagka sa Tagalog, bali, apat kasi yung tumalikod sa kasalanan, and then magsisi at tumalikod sa kasalanan, tapos empty. Manampalataya at tumalima sa Panginoon Jesus. Ikaw ay maliligtas. Sa Tagalog, magsisi at tumalikod sa empty. Tandaan niyo yung empty. Magsisi at tumalikod sa kasalanan, and manampalataya at tumalima sa Panginoon Jesus. Empty. Pag sa English, 2 lang. Repent, kasi pareho yung meaning eh. Repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sa mga Pilipino kasi, sasabihin nila, nananampalataya naman ako sa Panginoon. Pero hindi sila tumatalima, sumusunod. Hindi sila nagpapasakop, hindi sila naglilingkod. Basta sa isip kaya, meron silang pananampalataya. Pero sabi nga sa Biblia, kahit ang demonyo, nananampalataya. Even the demons believe, and they shudder, but they do not follow. They do not submit to the Lordship of Jesus Christ. Yun yung kaibahan. So, makita natin dito, yun yung sa church. Nandito pa tayo sa church, sa His body. Yan. His body. Kita niyo yung umakyat si Jesus ang dito, resurrection. Resurrection niya, saka ascension niya. So, nandyan ang si Jesus sa ibabaw. Ayan. Nandito. Ito. Ayan, nandito siya. Dapat pala sa susunod, meron ako pang gano'n na pula. Yan. Yan si Jesus, ang priesthood niya. So, wala pa siya yung physical kingdom. Matatapos muna itong 7 years tribulation at saka tayo nasa air, nasa first heaven. At pagbalik natin, pagbalik ni Jesus, kasama tayo, saka pagsisimula yung millennial kingdom. Yan yung sinasabi sa chapter 20 na sinabi na pagkaroon ng pagbaba ni Cristo ay mamumuhay siya. Itataling na dyan muna eh. Itataling muna dyan si Satan. Para hindi mo na makapanggulo. Tapos pakakawalan doon sa dulo. Sabi, ba't kaya pakakawalan pa? Kasi ang purpose ni Lord for the final testing ay makikita niya kung sino yung totoong believer and follower. Totoong nananampalataya at tumatalima sa Kanya. Doon na sa testing na yun. Kaya dito palang pagpraktisan niyo na yung testing na yun.
So, siguro, yun yung pinaka-overview. So, ngayon, tignan pa rin natin yung paalala ng Jesus sa mga churches. Sa 7 church that stands for all, sa para sa akin ay for all the churches na pwede natin mapagpasihan sa ano to. Nung nakaraan ay ilan ang na-topic natin? 4? 4. So, ngayon na-topic natin yung 4. So, yan. So, tatlo na lang. Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Kaya kung nandun daw sa mapa, hindi ko sana pala na-screenshot ko din yung mapa. Diyan sa Asia, sa taas ng Palestine, nandyan yung pag ganon, counterclockwise at clockwise na pag ng message o ng letter. Ephesus, tapos sa Smyrna, Smyrna, Pergamum, tapos sa Thyatira, yan, tapos pabalik pa pag ganun. Hanggang sa malapit na ulit sa Ephesus. May mga kanya-kanyang, naalala ko na nga pala, ang sinasabi ko pala pwede nyung isama dyan sa polo ay yung mga challenges ng bawat churches, no? Kasi kung titignan natin, hindi sila madali, hindi madali rin yung kanilang kalalagayan. Hindi rin, challenging din yung kanilang mga, kalalagayan bilang mga church. So, pwede natin isama dyan, yung talagang condition, location, and challenges ng church sa isang kolon. Anyway, tuloy muna tayo sa studies at pagkula lang tayo tatapusin natin yung tatlo. At sa pag-review natin ng mga churches na to, tignan natin kung ano yung ating pwedeng makitang karakter na dapat baguhin. Sabi dito, and to the angel of the church in Sardis, write, sulatan mo to. Sulat mo, this thing says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. So, si Jesus, sabi niya siya yung merong 7 spirits and 7 stars dyan. Holder siya ng 7 stars. I know your words, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Hirap na. Ang says daw, makikita mo, daming sumasamba. Alive na alive. Pero sabi niya, pero ang totoo, dead naman, dead daw. Maaaring gano'n ang interpretation ko lang yun, wala naman sinabi dito. Sabi dito, be watchful, ito yung kanyang warning. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. So meron, napiling ko, pero hindi pa nila to matapos. Hindi nila na perfect. Hindi nila na ayos. No? Eh sabi, meron na daw ng mga na-dead. Na-dead. Pero yung mga natira, strengthen. Yung mga natira, i-warning nga, be watchful. So kailangan tayo ay tingnan natin, yung alin pang paglilingkod ay na-husto na ba natin? Na-perfect ba natin? So, sabi pa niya, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Alalahanin mo nyo nung kayo ay nakarinig ng mabuting balita ng Ebanghelyo, nakatanggap at nakarinig, at kung paano kayo ay kumapit, hold fast, paano kayo sumunod ng maayos. Nag-hold fast kayo at nag-repent. Yan, meron ng mga inaalala niya. Napansin niyo to, pagka nagsasalita yung messenger, si Jesus, ay, lagi niya sinasabi yung
alalahanin niyo yung dati. Naalala ko sa mga bata, mga nanay, mga tatay. Pagka nakikita natin yung mga anak natin, naaalala natin talaga yung mga dearest moments nila. Yung di pa tayo naiinis sa kanila. Yung nagsisimula pa lang silang lumakad. Tapos nagsisimula silang gumaya sa'yo. Di ba? Pero pagka lumaki na, siyempre, di na yun. Tapos ikikwento mo sa kanila, naalala ko to si ganyan. Naalala ko si ganyan. Yung mga, yung mga nakakatawa na mga naaalala mo. Yun yung magandang alalahanin. May pagka-nostalgic din si Jesus din. Sabi dito, remember, therefore, how you have received and heard, hold fast and repent. And magsisi at manatili. Tapos sabi dito, bakit? Anong warning? Therefore, if you will not watch, kung hindi ka laging, kung ikaw'y tulog-tulog, kung ikaw ay hindi laging nasa Panginoon or medyo gumigewang, magpupunta kung saan-saan, no? At hindi nanatiling maayos ang pagsunod, sabi dito, I will come upon you as a thief, and you will not know what are, and I will come unto you. Bigla akong darating sa iyo. Pwede natin ito masabi, pwedeng bigla ka mamatay. Hindi ka pa nagre-repent. O gano'n, Bigla ka nagkasakit. Di mo na magawa yung gustong sasabihin mo, oh Lord, paglilingkuran kita. Pagdating ng araw, ito handa na. Nagkasakit na, hindi na nakapaglingkod. Buti nakapaglingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi nakapaglingkod. So sabi, sige Lord, hintay ka lang Lord. Pupunta din tayo dyan. So, sabi dito ni Jesus, you have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments. So, ibig sabihin, makita mo dito na mayroon talaga namumuhay sa kasalanan. And they will walk with me in white. Meron daw dito na hindi namuhay sa kasalanan o hindi nadumihan yung damit at na lumalakad na kasama ako dito na ang damit ay puti. Puting damit. White is a symbol of purity, di ba? It is a symbol of holiness. Kaya nga nauso ngayon yung symbol ni Satan, no? Black. Although, hindi ko sinasabi sa inyong masamang mag-black. Kaya lang, nakita na yung mga kabataan ngayon, gusto lahat, pati kulay, black, black, di ba? Wala naman yan na meaning. Kaya lang, yun kasi yung symbol, ang sinasabi dito. Pagka-white ay it's about holiness. Sinasabi sa inyong masamang ako favorite ko gold kasi it symbolizes the glory of God. Kasi Lord of Glory tayo. Pagka-white ay it's about glory of God. Pag yung black, it symbolizes sin. Tapos, kapahiran ng red ng blood of Jesus. Pag napahiran ng red o ng blood of Jesus, magiging white as snow. Evangelism color, ang tawag doon, evangelism color. Kaya pwede ka, kunyari, nakasot ka ng itim. Pwede mong sabihin yan, alam niyo po ba na pero hindi po ito sinasabi ko tungkol sa inyo, Gusto ko lang i-share sa inyo sa Bible, ang itim symbolizes sin. Kaya, darkness. Kaya sinasabi, darkness, di ba? It is about darkness. Pero dapat doon tayo sa light. Yan, yun yung white or light, nagsashine. Yun yung Lord. Symbol lang naman to. Hindi naman sinasabing tungkol sa inyo. Kaya okay lang magsuot ng itim paminsan. Abisado na kung nagmamorn. Kasi tradition natin yan. Pag nagmamorn tayo, nakaitim tayo. Okay lang yan. It is not bad at all. Pero, pwede nyo magamit sa evangelism. It's mga symbol. Sabi dito, may mga konti daw na lumalakad sa Panginoon at nakaputing damit pa. Kaya, sabi niya, he who overcomes shall be clothed in white garments. Kaya kayo, kapag nag-repent at muling nagtagumpay, ano sabi? You shall be clothed, papasusuotin ulit kayo ng puting damit.
shall be clothed in white garments, and I will not blot, ito masakit, at hindi ko buburahin, hindi ko na buburahin yung kanyang pangalan. I will not blot out his name from the book of life. So, may possibility na ma-snowbake. Diba? May possibility. Pag hindi nag-repent. Pag hindi nag-repent, for certain period of warnings, for certain period of chances na binibigay ni Lord, for certain period of waiting si Lord, meron talaga kasi nakalok tayo, we are in a linear history. Hindi ito iikot lang. Hindi po, natatapos po itong mundo na ito, matatapos. At nakita niyo naman kung gaano nakainit ang mundo ngayon. Mainit na ilalim, mainit pa ibabaw, ano mangyayari? Magpo-collapse ang mundo, kaya marami talagang devil ngayon. Mas marami ang mundo. Mas marami pa. At yung init ng araw, iba yung epekto niyan sa skin. Kaya nga yung time na mabubuhay ka sa time ng revelation, madami mga skin disease kasi may mga cancer na yan. Cancerous kasi yung araw. Sobrang init. So yan yung sa Sardis. Sabi dito, I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear. But what the Spirit says to the churches. Siya na may patinig, makinig. Kung ano niya sabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. At sabi dito, kung magre-repent ka, ipapahayag daw niya yung pangalan mo sa Ama at sa lahat ng mga anghel, sa kanyang mga anghel. Alam niyo po, di ba, masarap mapakinggan yung ating sariling pangalan. Alam nga namang tawagin tayo, Hoy, Manong, eto ka na. Lolo Nonoy, ayan, pag may pangalan, sweet. Bena, matagal ng Mami Ben. Mami Ben! Yung Bena niya, minsan nagiging Ben. Nagiging minsan, di ba? Anong pronounce? Bena. Vienna sausage. Mami Vienna. Mami Ben. At susunod ay ang Philadelphia. Okay. Philadelphia daw, and to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing says, He who is holy, He who is true, He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens, yan si Jesus. Ang sabi si Jesus, holy, true, and who has the key of David. May susi daw ni David. Hindi ba ito susi ni San Pedro? Susi ni David. Na pag inopen daw niya, walang pwedeng magsara. At pag sinara, walang pwedeng magbukas. Yan si Jesus. Kasi meron siyang authority. Sabihin, he has the key of David, he has the authority of the throne of David. He has the authority of the throne of God. He has the authority of the kingdom. Yan yung simbolo niya. Yan may karapatan. Kaya kung gusto mong pumasok sa kaharian, sa kanya lang. Diba? Sa kanya lang. Sila kasi yung may susi. I am the way, the truth, and the life. Walang ibang mediator. Yung mga tao ngayon, between God, gusto pa nilang mediator between Jesus. Si Jesus na nga yung mediator between God and man, yung between man and Jesus, gusto mediator pa. Yan yung mga saints. So okay, ini-intercede, nag-intercede sila, pwede tayo ipanalangin, pinapanalangin tayo. Pero sa yung mga namatay na, sa mga kinikilalang santo, hindi na po yung nag-mediate kasi nandun din yan. Either, kung namatay sila before the ascension or the resurrection of Jesus, tumaman sila sa langit. Kung namatay naman sila after that, nandiyan pa sila sa lalagyan ng mga patay. Kaya,
Hindi po totoong makalat-kalat ang kaluluwa ng mga namatay. Meron po silang lalagyan, disiplina. At kung pwede pong bumalik, talagay ko, marami nang binalikan sa atin. At araw-araw, taon-taon, pwede tayong balikan. Di ba? Kung pwede bumalik. So, okay. So, sabi dito kay sa Philadelphia, sabi niya, kung tayo ba daw ay taga Philadelphia, ano ba daw meron ng Philadelphia? I know your works. Wow, praise the Lord. Masipag. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength, and have kept my word, and have not denied my name. Yan ang katangian. No? Pero, konti lang sila, o maaaring mahina sila, sabi dito, pero meron silang opportunity. Nagaling sa Diyos, sa Panginoong Jesus. No? At yung kanilang paggawa at pagkilos ay recognize ng Lord. Hindi to yung parang baliwala lang. Di ba minsan tayo pag gumagawa tayo at hindi tayo na-appreciate, nagtatampo tayo. Gusto natin laging na-appreciate. Pero kung ginagawa mo ang lahat ng bagay para kay Jesus, hindi kayo appreciated ng nanay, hindi kayo appreciated ng tatay, hindi kayo appreciated ng friends, hindi kayo appreciated ng kamag-anak, huwag kayo mag-alala, appreciated kayo ni Lord. Hello? If you do anything that you do it in the Lord Jesus Christ. Whatever you do, in words or in deed, do it unto the Lord. Don't worry, the Lord knows it. The Lord recognizes it. Sabi niya, I know your words. Wow, ina-appreciate niya dito. At I have set before you an open door. So meron kang maganda, madaming opportunity. And no one can shut it. No, walang makapigil sa atin, sa iyo, kapag ikaw ay pag binigyan ng Lord ang pag binuksan ng open doors ni Lord para sa iyo. At sabi dito, although you have a little strength, pwedeng sa church ko, konti lang sila, wala silang masyadong resources. Ang mga churches na mga method ngayon, yung nagpapagoto sa kalsada, yung nagpapabigay ng nanginigay, mga medicine, may medical mission, so on and so forth. Lahat tayo, meron na tayo nun. No? Pero mahirap pa rin i-win yung soul. You win physical person, but not the soul. Kapag nawala yung tulong, napintasan ng konti, tumakbo na. Wala ng blessing. So you have a little strength, and have kept my word, and have not denied my name. Yan ang mga katangian niya. Hindi niya kinakahiya yung pangalan ni Jesus. At hindi niya dinideny ito na sasabihin niya. Alam niyo po yung number 1 na test para ikaw ay matanggap doon sa magiging kingdom na Antichrist. Kailangan i-deny mo yung name ni Jesus o ni Yeshua. You have to renounce it. At sabihin mo siya yung Messiah, not Yeshua. Ewan ko anong name niya. Diba? Yan. Yan yun. Pagka dininay mo, yan ang testing number 1. Pero sabi niya, although you have a little strength, for you have a little strength, and kept my word, and have not denied my name. Kaya, I know you, I know your words. Praise the Lord. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan. Ito yung sitwasyon nila. No? Ano yung sitwasyon nila? Sabi dito, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Meron daw mga taong sabi Hudyo sila. Ano yung Hudyo na dahil ni Jesus mga Jews? Kasi sila yung chosen people of God. By nation, no? Pero, sabi niya, actually, hindi sila mga Hudyo. Hindi sila, di ba sabi niya, yung mga non-Jews, I make them Jews, no? By Spirit.
Pero yung mga Jew by blood, ay nagiging Gentile by spirit. Yan yung mga katangian na sinasabi sa Biblia. Hudyo kayo, pero kung mga ugali nyo, eh parang hindi Hudyo, yung hindi kinilala ng Diyos, o hindi pinili. Kasi mga Jew ay pinili ng Diyos, di ba? Pero sa ngayon, ang mga pinili ng Diyos ay sino? Ang mga mananampalataya. We are the chosen people of God. Hindi, tayo na yung mga spiritual Jews. Although hindi pa rin naman kinalimutan ng Lord ang physical Jews o yung mga talagang mga Hodyo by blood o by nature. Hindi niya kinalimutan. Pero meron tayong privilege. So sabi diyan, indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. Wow, makikilala nila na tayo ang minahal ng Diyos. Tayo ang talagang kinikilala ng Diyos. Tayo ang mga pinili ng Diyos. Praise the Lord. Because you have kept my command to persevere. Ayan ito yung katangian nila, no? Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the whole world to test those who dwell on earth. No? Pagka dumating kayo yung testing, ano sabi? Kung proteksyonan tayo ng Lord. He will keep us from testing. Ngayon, ano ba mga testing ng mundo ngayon? Dami, no? Paggutom, bendol, bagyo, virus, dengue, mga sakit, diseases, kung ano-ano. No? Pero maganda dito. Because you have kept my command to persevere, dahil sinunod mo ang aming utos na magtiis hanggang wakas, I also will keep you from the hour of trial. Iingatan din kita sa oras ng pagsubok. Pag sinubok ko na ang mundo. The hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. So ngayon po, ang prayer natin, pag dumarating sa atin ng sakuna, may dumating sa atin na pagsubok, ano? Tumawag sa pangalan ni Jesus. Para malalaman niya sa ating tatakbo. Hindi sa kung saan, kung sino-sino. Si Jesus pa rin ang pupuntahan. Behold, ito naman ang warning. Behold, I come quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Hold fast, manatili, persevere, magtiis. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. May mga award, meron tayong mga posisyon. May mga pwesto tayo. Meron tayong mga posisyon na pwedeng paglagyan sa atin ng Panginoon. And he, sabi dito, and he shall go out no more, and I will write on him the name of my God, in the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from God, and I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. And, huli, yan gusto kong kayo mismo ang mag-review nito. Dito na kailangan ito isensahin. And to the angel of the church of Laodicea, write, this thing says the Amen, the faithful and the true witness. Sino si Jesus yan? The Amen. Alam mo, ibig sabihin the Amen. Pag sa Tagalog kasi yung Amen, siya nawa. Alam niyo ba na siya yung kasagutan sa panalangin? Oo. Sabi nga doon sa 2 Corinthians pa yun, He is the Amen. So all the promise of God, Jesus is the Amen. Hanapin mo ngayon. Sige, tulungan niyo ako. Para sa 2 Corinthians chapter 1, He is the Amen. He is the faithful and the true witness. The beginning of creation, of the creation of God. Hindi ibig sabihin created din siya, hindi po.
Kasi nanggaling din sa kanya yung creation. Kaya, Mr. Beginning. Ano ba? Yan. 2 Corinthians 1:20. Pakibasa, yes? He is of all the promises of God natin, He is the Amen. Yes, yun. In Him is yes, diba? Yes. Pero sa ibang version, in Him is Amen. For all the promises, na pinangako ng Diyos. Ang sabi, oo. Si Jesus, nag-oo sa'yo. Ano ba yung hiniling mo sa Panginoon? Baka sakaling ipangako niya. At si Jesus ay pag-oo sa'yo. Very, ano? In all these things, He is yes. He is Amen. He is Amen. Sabi niya, I know your works that you are neither cold. Ito naman, malahininga. Si Laodicea pala ang malahininga. Sabi niya, I know your works. You are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Maligangga. Ayaw daw niya ng maligangga. Siyempre kasi kung iibig ka, di ba, isa lang naman ang command ng Lord sa atin. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong isip mo at lakas mo. Pero kung iibig ka, ay maligam-gam yung ibig mo, pag-ibig mo. O kaya madami kang iniibig. Lalong maligam, lalong malamig yun, no? Madami kang, concentration. Hindi ba ako concentrate? Siyempre, matidisappoint naman yung iniibig mo. Matidisappoint. Kaya nga, i-imagine mo daw, paano iniibig ni Solomon yung 700 na asawa niya at 300 na kabit niya. 365 days lang ang isang taon. Ibig sabihin, 2 taon lang hindi mapupuntahan. Pag napuntahan ka isang araw rin lang yun. Kasi 365 days eh. O isang araw, isa lang ang makakasama niya. O di, January 1, January 2. Tapos susunod na January 1, hindi pa rin ikaw. Bakit? Kasi 1,000 eh. Ay 700 eh. Another 700. Another 300. Tapos susunod pa, sa pangatlong taon, meron pa 300 eh. O di isang taon pa yun na mga concubines, mga kabit. Tapos sa susunod na taon, pag 4 na taon, saka ka lang mapupuntahan. Pag 4 na taon ka pupuntahan ng asawa ko. Ang gulo. Anyway, kaya sabi ni Lord, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, ang sabi, I will spew you out of my mouth. Itura kita. Because you say, I am rich. Ito pa yung isang katangian ng mga yan. I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Ibig sabihin, naging complacent sila. Kasi bless sila ni Lord, ang nangyari, matabang na sila kay Lord. Kasi, napuno na sila na blessing. Pero ang sabi ni Jesus, and do not know that you are wretched. Di nyo alam. You are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dahil doon, spiritually, ito na yung kanilang kalagayan. Physically, mayaman, spiritually poor. Mas gusto nyo spiritually rich, di ba? Pero physically poor. Ano gusto nyo doon? Physically poor but spiritually rich? O gusto nyo both? Spiritually and spiritually rich. Pwede naman both. Kasi si Pacquiao both yan. Nagpapastor, di ba? Nagsishare ng gaster. Sabi nga nila, mababa ang aral, pero kung makapag-memorize ng verse, ganun na lang. Parang daig ang nagmasters. Sabi dito, I counsel you, itong payo sa kanya, to buy from me gold refined in fire that you may be rich,
and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. So yung mga napangyarihan nila, bulado na sila sa kayamanan. Umasa na sila sa kakayanan at sa kanilang kapangyarihan. Nalimutan na lang nila ang Diyos na yun lang naman ang nagbigay sa kanila. So, sabi dito, as many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent. Kung mahal kita, ganoon talaga, pinapalo ko. Pag mahal ko, pinapalo ko. Kaya kailangan maging mainit ka, marugtog ang pag-ibig sa akin at magsisi. Behold, I stand at the door. Ito yung pinakang maganda at para sa lahat to. Behold, I stand at the door and knock. Lord. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he will be. The promise of Jesus' presence in our lives is there. Kapag tayo ay talagang naging zealous kay Lord. Alam niyo, Panginoon, hindi na yung nakakali sa buhay natin eh. Pero nananahimik siya. Pag nanahimik si Lord sa buhay natin, parang wala rin siya, di ba? Hahanapin mo. Pero sabi nga, yung verse kahapon, seek. If you seek me with all your heart, you will find me. Kung hinanap mo ko ng buong puso mo, matatagpuan mo ko. Sasabihin si Jesus siguro, nandiyan lang ako. Kasama mo. Hallelujah. Sabi, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Yan, makakatabi pala natin si Jesus. I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Nalala niya yung dalawang disciple ni Jesus to, si John, at saka yung kapatid niya si James. Sabi niya, Jesus, may sasabihin sa inyo yung nanay ko. Yung nanay niya, sabi niya, Lord, pwede ba yung anak ko, gawin mo na sa kanan yung isa, na sa kaliwa yung isa? Sabi niya, ha? Aba, hindi yan ako mag-decide. Sabi niya, hindi ako mag-decide niya. Nagagalit talaga yung ano. Talaga to, ano talaga to? Parang pumapapel. Sabi niya, pumapapel talaga to. Nagagalit yung kapwa niya disciples. Pero dito, nalaman niya to in person, ha? Kay Jesus at the Holy Spirit. Sabi niya, pwedeng tumabi. Pag yung love mo ay very zealous, very hot, very masugid. Alam niyo bakit bakit nasasagot ng babae yung lalaki? Kapag yung lalaki masugid naman niligaw. Sabi niyo mga kasabihan sa Tagalog, sa Pilipino, yung walang katimtimang birhen sa matyagang manalangin. Kailangan maging prayerful ka. O, hindi nata dyan. Gusto mo ba maging prayerful? Hindi ka matuto mo. Mandigaw ng, yung ibibigay ni Lord, maging prayerful. Ganon din ang mga babae, maging prayerful. Para yung ibibigay sa ni Lord na manliligaw, yun din yung maayos na manliligaw. Sabi nga, ang mabuting asawa ay kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi mabuti yung asawa, medyo naisumpa ka ata. Diyos. Anyway, pwede rin kaloob, kaya lang baka tinuturuan ka ng Lord. No? Tanungin mo rin, bakit kinanap ang asawa mo? Ang tinuturo sa iyo? Kapag ikaw nasa Panginoon, wala nang aksidente. Lahat na may purpose. Tindihan yun? Pag nasa Panginoon ka, ginagamit tayo ni Lord. He shall do, he shall make things, sabi niya, I will, sabi niya, all things work together for good. God will make things work together. God will make all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Igamitin na yun ni Lord. Kaya huwag mo sabihin, naisumpa ata ako, ba't ito ba na pangasawa ko? Di po. Blessing niya kasi diyan ka mapapalapit sa Diyos.
At yan ang hinahanap ng Diyos sa kay Laodicea. Hindi malahininga, kundi mainit, marugdog na paghanap sa Diyos, marugdog na pagtingin sa Diyos, marugdog na pagkagutom sa Diyos at sa kanyang kaharian. Hallelujah. Ngayon, ang tanong, saan ka ba belong dyan? Sa pito na churches dyan? Kung mayroon lang akong, mayroon yung title dyan eh. Na-share ko nga yung isang dito sa ito naman yung outline ni David Jeremiah. Ito yung outline ni David Jeremiah. Ayan. Yung churches, ang Ephesus ay the loveless church. Parang ganon din yan eh. Laodicea, the cold church. Pero dito, the disgusting church. Smyrna, the suffering church. Pergamos, the church of Satan's city. Thyatira, the adulterous church. Sardis, the dead church. Parang tayo yan the dead church. Philadelphia, the faithful church. Maganda yung Philadelphia, faithful church. And Laodicea is the disgusting church. Kasi dinura siya kaya disgusting. Ay, hindi kayo kita? Ay? Diyan, sa inyo? Kasi nag-open. Siguro dapat mag-open muna ako sa yan. Yan. Tapos saka ako i-share. So, mauna pala dapat mag-open ng file bago i-share. Tapos, yan. Ayan, praise the Lord. Ayan. Dindownload ko na ba sa atin yan saan? Sinare ko na ba yan sa group natin? I-share ko yan para kung may laptop kayo, i-download nyo kasi it is a very good thing to study. Meron pa kami yung pinakabagong senior ng pastor, yung sa eschatology, kung bakit pinaniniwalaan natin kaya gano'n. Praise the Lord. Talagang, ito pinaniwalaan natin. Ito yung mga pinag-aralan dati. Kaya kung tayo, pakikinig lang tayo sa mga dating studies. Ano na rin yan eh. Makikita mo kasi siyempre, limited din yung kanilang aral nung time na yun. Ngayon, ang aral ngayon, malawak. Malawak na ang research, malawak na lahat. At hindi naman nabigo yung ating mga kapwa, mga pastor ng mga doctorate na nag-aaral ng doctrine ng KG, na tama yung mga ating sinandigan, tama yung ating mga inakap na mga katuruan. Ito, tingnan mo yung outline niya. This is the Dr. Jeremiah, si Pastor Reverend Jeremiah. Ano to? Baptist to. Pero kapag sa kanyang study of the Revelation, doon siya naniwala sa ganitong forma na pinaniniwalaan din natin. No? Yung sa introduction, nandun yung mga nakita ni John at ng mga disciples kung kasama nila si Jesus nung nag-ascend na si Jesus, ito na tayo, naniniwala sila, nandito tayo. No? Kaya ito yung sabi dito, beginning of the church age yan, death of Christ, burial, resurrection, and descent of the Holy Spirit. Yan, dapat kasama pa rin dito yung ascension of Jesus Christ. Yung resurrection and ascension of Jesus Christ, and descent o pagbaba ng Holy Spirit. At yan tayo dyan. Nandyan tayo. Ako siguro, personally, baka nandito ako sa secret. Secret. Ayan. Pero, pwede yung niya sa sarili yung pagkaunawa, pagka inano nyo, binasa nyo. Ito, ang description ko sa
sa Ephesus, iba. Pwede rin. No? Nasa sa iyo, basta basahin niyo yan. Pwede niyo lang lagyan ng ibang title yan. Sa ibang Bible, madami din na mga sinasabi dyan. Wala dito. Wala siyang sinabi dito sa Open Bible. Yan. So, pero sa kanyang outline, pareho sila ng outline ni David and Goliath. Sila yung part 2, the things which are, yung sa kasalukuyan. The things which you have seen, yung mga nakita mo, yung nakaraan. Tapos, which are yung ngayon na nakikita natin ngayon. So, ito yung church ngayon. Kung saan man tayo dyan, we may be a dead church, we may be a disgusting church, we may be a church in Satan City, na mahirap mag-thrive sa, pero hindi naman tayo dyan kasi wala nang, pero pwede rin, kasi dito sa palibot natin, we are full of, ibang religion, na mga solid na ibang religion. Kaya, pwede rin din dyan. Pero sa akin dyan, parang malayo tayo dyan sa sacrifice. Pwede tayo dyan sa loveless saka sa disgusting. Kasi malahining nga. At saka yung dead church kasi hindi tayo nag-grow. Hindi tayo nag-multiply masyado. Kaya, medyo kulang sa similya yung church na ito. Dapat pakaba. Panalangin. Kaya siyempre, join me in praying for our church. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Lord, we just want to lift our church, lift your church to you. Ito'y ang iglesia mo. Hindi lang ang lokal, Lord Glory, kundi lahat ng iglesia, Panginoon, ay tinataas ko sa inyo. Salamat sa mga puna mo. Maaari may puna kayo sa amin. Kung ano man yun, you can reveal it to us to prayer and to your word, to the Holy Spirit. You reveal that to us, Lord. And cause us to seek you more so that we may hear you more of your word. Kaya salamat po na meron kaming pattern, meron kayong mga warnings, meron kayong mga word of encouragement sa lahat ng mga churches. Isa lang naman, depend and return to you and do the things that which you are doing from the beginning. Minsan kasi, Panginoon, isa na kung kami ay namumuhay ng komportable, katulad ng complacent church na nabasa namin, ay si Sardis, mayaman, pero hindi nila alam, lalo na sila rin naghihirap kasi lumalayo na sila sa iyo, spiritually. Mahirap talaga ma-bless ng gusto, Panginoon, kasi nakatingin na matala sa blessing. Pero anyway, there is still a way, there is still a chance to repent and to return to you, to your presence. Kaya bawat isa sa amin dito, Panginoon, suriin mo, Ama, sa aming mga puso, ano man ang mga laman ng aming mga puso. Meron ba kami ibang mas pinahalagahan? Meron ba kami iba, O Diyos, na patuloy din na ayaw bitawan? Meron ba dito sa amin, Panginoon, na hindi makapag fully surrender in obeying and serving you, Father? Meron ba sa amin dito, Ama, na hindi niya na-realize yung importance ng presence niyo sa buhay niya? Meron ba sa amin dito, Panginoon, na hindi niya na-realize na lahat ng meron siya ngayon ay galing lang din sa inyo, Panginoon? Meron ba dito, Diyos? Kung ano man po yung pwede yung sabihin sa amin, speak to your people, speak to us, Father. Salamat ikaw na sabi, pag mahal niyo kami, dinidisiplina niyo kami. Mahal niyo kami, kaya tinuturuan niyo kami. Mahal niyo kami, kaya pinapayag niyo kami. Thank you. Thank you, Lord, for that assurance. Kung ano man ang maranasan namin, we can be assured. It is because you love us. It is because you care for us. Thank you and we praise your name. Bless us all. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga. Ngayon ay tatako tayo sa communion. Ang mahalagang bagay na magpaalala sa atin is the everlasting covenant of God and blood of the covenant.
Maganda po ang bawat isa ng ng tinapay at inumin. Praise the Lord. Praise the Lord. Muna tayo. Tayo mga ay panalangin. Ama, sa lahat ng blessing ko, ang panalangin dito, Panginoon, ang bawat isa ay umibig sa inyo ang marugtog na pagkita. Cause everyone to love you with the deepest sense of love. Thank you, Lord. And for all of our shortcomings, sa lahat ng aming mga kakulangan, kasalanan, at sa madalas na kaligtaan kita, Panginoon, sa aming buhay, katawarin at pakalimutan mo. Hallelujah. Pangalan mo. Tawanan na rin ang abay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabi kay Dulin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, bless this bread, Father. May we remember you, Lord, as we take it. In Jesus' name. Amen. Happy Friday. Thank you, Lord. Pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin at ginawa niya ito. Sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat pinakahit kayo ng tinapay na ito, inom sa inumin na ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagpabalik. Tayo mga langit. Salamat, Ama, sa tipanan na hindi mo babaliin kailangan na pinagtibay ng inyong dugo kung saan kayo po, O Diyos, at ay tumanggap sa bawat isa sa amin, kabila ng lahat ng aming kasalanan. Thank you, Lord, for the covenant that holds us together with you at hinihintay ka namin sa inyong pagbabalik. Patuloy ka namin hihintay kasi kayo. Purihin sa may pangalan ng kapangalan ng Diyos. Ating inumin. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkain ng Diyos, maraming salamat. Tayo magbigay sa ating Panginoon. Tayo namin. Salamat, Ama, banal Diyos ng kalamitan. Maraming salamat po sa oras na ito.
na aming natuklasan. Kayo po ang magbigay sa amin ng kakayahan upang ang mga salita mo na amin na tutunan, Panginoon, amin may sa puso, hindi lang may sa puso, may sa buhay. Iupit mo po ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Na hindi na ito mawala kayo naman. Kahit dito kami sa mundo ng kasalanan, hindi nyo kami babayaan. Kaya maraming salamat, Ama, sa pagbigay sa iyong harapan, Panginoon, sa puso namin ito. Ihahalit sa inyo, Panginoon, para makatulong sa iba. Ang church na ito, Panginoon, ay bibigay din sa mga nangailangan, sa mga nagsishare ng mabuting balita, sa mga nangailangan doon, sa mga na kung saan na lugar, Panginoon, para makahapi din kami sa mga nangailangan, Panginoon. Pagpalain mo po ang simbahan na bibigay sa inyo. Kaya taas puso namin ito, inihatan sa inyo, Panginoon. Salamat mong pagpapala, ipinagkaloob mo na hindi lang ito kailanman mawala, Panginoon. Mawala ito, Panginoon, andiyan ka, nakaabang para kami ay sa ibig, Panginoon. Salamat sa mga may trabaho o wala, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang bibigay ng kalakasan upang pagpalain ang bawat isa. Mga anak mo, pagpalain mo rin, Panginoon, para mapagbigay kami ng taos puso sa kagalakan na ikaw, Panginoon, ang aming kailangan na magbigay sa amin ng pagpapala. Kaya sa namin ibalik ang mga purit pagsampat pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mamaya na ako mag-announcement. Pastor, prayer muna tayo. Tayo tumayo para sa ating mga prayer request. Bring natin sa ating Panginoon. Father in heaven, thank you, Lord. Great thanksgiving. Thank you. Thank you that you care. Thank you that you love. Thank you, Lord, that you will protect us no matter what happens in this world, in this life. Lord, we believe and we hold on to your promises that you love us, care for us, and you protect us from all evil things and evil ones. Kaya, purihin at sambahin tayo. Sa amin na pagtulog na yun, ang bawat isa may mga kahilingan, bawat isa may mga panalangin, bawat isa may mga lalaki, bawat isa, Diyos, may mga hangarin, may mga naisip, may mga pangarap. Hallelujah. Tinataas lang namin, iniiwan namin sa paanan mo, Panginoon, bilang aming Diyos na nagmamansay, bilang aming Diyos na tumutugon, bilang aming Diyos na may kakayanan na gawin ang lahat ng bagay. Bilang Diyos na walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Bilang Diyos na aming Ama. Kaya iniiwanan natin lahat namin. Salamat po. Salamat po. And you have a purpose for everyone. Kung ano man ang layunin mo, Panginoon, nawa ay matupad mo ito, O Diyos, sa amin, in our lifetime. May your desires, O God, be fulfilled. As we pray, this prayer, O Lord. Hallelujah. 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 Salamat, pakinggan nga po, bawat isa. At pagalingin mo sa bawat sakit,
Palakasin mo sa panghihina at pagbigyan mo ng pangangailangan. Salamat, abutin niyo nga po, Diyos, kung kailangan ng comfort, Lord, yung mga namatayan, kailangan ng provision, Father, kailangan ng power niya, ng presence niya, ng enduring niya, love, kailangan ng assurance. Salamat po, pagkalawin niyo sa bawat isa. At sa aming bansa, patuloy nitong pagpalain, panghawakan, at pakaingatan, at gabayan, at lead niyo, Panginoon, towards your kingdom. At lahat ng namumuno, ganun din, ay pinapanalangin namin, nawa magabayan, mabigyan niyo ng wisdom, makonvict niyo, Lord, ng mga bagay-bagay na dapat nila maisip sa kanilang pamumuno. Thank you sa mga nangyayari sa aming bansa ngayon. Salamat, nakita na naroon ang iyong kamay, naroon ang iyong pagkilos, naroon pa rin ang iyong pamamagitan. Tulungan mo yung mga gustong gumawa ng tama, Panginoon. Palakasin at ingatan mo sila, bigyan sila ng mga kakayanan, bigyan sila ng mga resources, bigyan mo sila lalo na ng kalakasan para magawa yung mga tama na dapat gawin bilang mga lingkod ang nakinalagay mo sa pamumuno sa ating bansa. Thank you. We praise you. We give you glory. Bless us all, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Amen. Ating taas ang ating kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yahweh, sa inyo, Diyos, sa aming Ama, sa langit. At kayo, sa iyo, Jesus, Yeshua, ng aming Panginoon at tagapagligtas, at tumubos sa aming mula sa aming mga kasalanan. At sa iyo, banal na Espiritu, na patuloy, na naggagabay, nananahan, sumasama, na nag-aaliw, at nagpapalakas ang bigay ng kapangyarihan sa aming pamumuhay sa mundo na ito. Hallelujah, sa inyo lahat ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat. Bless us, Lord. Bless us now and forevermore. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali sa ating lahat. Pwede na